tawag ni Pastora Siniling Pakahanas kay walay man sining kay dahil na bukid na siguro kung na mga busy dahil na sa Sunday Mayo. So say, okay, Pastora. Magtahon na yung Sunday dahil ada natin aga-agi ka yung gagawin General MacArthur. So, kinigang isahin kapatid yapon itong simbahan. Kaya naglubay ng May, nag-celebrate mga kasimbahanan. Agugos na ila ay sa isip yung agugos na Pilipinas. Tungod na 1948, natungkol ang UCCB. Ngayon, almost 80 years na, ngayon na, nagpapamilip ito yung UCCB. Ipagmahal ko ang mga high school ang namon, dinihan namon retreat, ng mga gusto pa din iriba itong mga magbuhat. May organ na iyaging pupunta ang mga lay worker, lay preachers. May preachers na nabili naman. Ito mga organ minister. Sabi may niya UCC, wala sa EC na mag-retire, na mag-resign ng mga organ minister, organ pastor. So, pag-iigagun ko. Kundi niya lang kasi lahat. Tama na ng relasyon niya. Nag-resign na niya. As a king Buddha, sumutad na niya isi sa Abu, may dollar na ikaw, paroy ka naman na mga dollar. Siguro, ipag-pastor, masyado din ka very small to monthly support. Pero ako, ikamahal ng Paris, malinang ko 40 years, buhay ako mag-leave, buhay ako mag-retire, buhay ako mag-resign. Nagpadaling ako pagparito. So, my topic for this morning is protect our church. Pag-protect ang simbahan. Atong buruhaton ang pag-protect ang pagkaurusan ang simbahan. Ang pagkaurusan ng atong simbahan hindi importante ikaw pa. Sugad nagintagan hilabaw ang pagtagan ng atong Ginoo habang utubon. Labaw pa ihadangin ng impyerno. In Matthew chapter 16 verse 18, Jesus said to Peter, "On you, Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." God deeply desires that we experience oneness and harmony with each other. Si Dr. Ricuari ng Sirin na iapulong, and I quote, "Unity is the source of fellowship. Destroy it, and you rip the heart out of Christ's body." It is the essence. It is the core of how God intends for us to experience life together in His church. Ang atong ginalabaw ng mubilo ng pagkauro sa mga ang Trinidad o Trinity. Ang Amay, Anak, at Espiritu. Hingpit na nagkakaurusan. These three completely unified as one. God Himself is the highest example of sacrificial love, humble other-centeredness, and perfect harmony. Sugad-sugad hingkada kag anak ang ating nagitulong Amay. Nalilipay pag-inulaw ng iyang mga anak, nagkakasarabot, nagkakasinagtanay, o nagkakaurusan. Ilahan kadapusan ng mga takna antis kay Jesus dapunhan ng Hudiyo, yan ang ampo ni Matiumanon para ang atong mga pagkaurusan. At John 17:21, that they all may be one, as your Father are in me,
and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. Ang kapakanan ng ating pagkausa, ang nakuna, ang panunahuna, ang ating Ginoo. Bilang katapusan ng mga oras sa iya mga pag-antos, ini nagpapakita ang kamahinuganong hingat tubiko para ang mga tutuo hadto gana ng mga tigaratong pa ng mga panahon. Nothing on earth is more valuable to God than His church. Hiya'y nagbayad, pinakahataas na palit para ito. Yan kawiyag niya ang matutiran itong himaupay, especially from devastating damage that is caused by division, conflict, and disharmony. If you are a part of God's family, it is your responsibility, it is your duty to protect the unity when you fellowship. You are commissioned by Jesus Christ to do everything possible to preserve the unity, protect fellowship, and promote harmony in your church, family, and among all believers. In Romans 14 verse 19, sanglit kinahanglan na yunay kaliwhaon pa ang mga bugang na nagdadaraming kalinaw na nakakapalit mo sa sa maagon sugat ng mga tumutuwa. How are we to do this? Unang daan pagbuhat ini. May pipira ng mga panagduntika ng mga pulong ng Diyos para ato sugat ng mga tumutuwa. Una, focus on what we have in common, not our differences. Itutok kung ano ang ating naiaagil at ating mga pagkaiba-iba. Kaya Apostol Pablo nagsiring aton Roma 12:4-5, may gamot na bahay at usang lawas na magkalain-lain ng mga buhating hiningan ng mga bahay. Kasugad ng agi, bisan kung damot kita, uusa lang kita na lawas ang pag-iusap ng Kristo. Yan, urusa kita makanan na magkalain-lain ng mga bahay at usang lawas. As believers, we share one Lord, one body, one purpose, one Father, one Spirit, one hope, one faith, one baptism, and one love. We share the same salvation, the same life, and the same factors, but more important than any differences we could enumerate. Mao ini ang mga issue na ngayon kapagtagyo ng ating mga pinabuhi. Sugad ng mga tumutugil at atong pagsatagsan ng mga personal na pagkakaiba-iba. Atong hinuduan na ang Diyos ang nagpili ang paghatag-hatong iba-iba ng mga personalidad. Iba-iba ang mga backgrounds, mga races, and preferences in life. So we should value and enjoy those differences. God wants unity, not uniformity. But for unity's sake, we must never let differences divide us. We must stay focused on what matters most. Learning to love each other as Christ has loved us. For Diyos naghimo na aton na iba-iba kita ng mga kasi tumutuo. Hindi na mahulugan ng Diyos waray pinipili, waray nilay buhay. Usakay, ini ang mga conflict o mga kasamo ng mga panglanan na ang focus inasisibagat kung mga sekundary ng panglanan. Minor matters, things that the Bible calls disputable matters, like money, possessions, degree, or so on and so forth. Kung kita magtutog ng tagsatagsa ng mga personalidad, tagsatagsa ng mga intereses, tagsatagsa ng mga interpretasyon o mga estilo, mga kumaagi ng ideolohiya, waray waruma, malatato, limako ng mga pagkaulugal o pagkawatak-watak. I remember when I was in my high school,
was here 74, 75. Anak tatay na nandiyan pa to, hindi mag-giriw. Nagpagyanan ng dibati. Kahit mag-giriw. Sabi niya